oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. That portion was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. My healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. That portion was brought to you by Sir Fabcon. Ang Sir Fabcon Blossom Fresh, bigati na with 12% more. Kaya mas bango overload. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator. Tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, tipo, araro, gero, aparador. Pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Mga kapanyawan, atong paminaw karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon ng UTI ni tumar og side coconut herbal capsule asin-asin sa ihi ni lugwa. Kailangan po ingos ako nga testingi daw sid kukon kay mo na may sa UTI abi no UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro ni akong giwanag tiwas sa pangi CR kasi musod dito sa bawl noon pagkuhit na ako ang tanong kanang murag tibuok gud siya nga asin-asin bitaw sa imong bato mo to nakabarahan to paggawas ato hasta karon may na akong ihi. Ralph Serrera na puyo ko sa Bay Garcia na balbiliran. Basta tatak seed marketing, tatak kining magaling. Nakatikim ka na ba ng kapeng humahagod sa lalamunan ang sarap at pait nito? Suabe. Naririto na ang kapeng masarap na nakakatulong pa sa kalusugan. Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee Mix. Taglay ang pait at lakas ng panyawan herb na nakakatulong magpalakas ng katawan at mangosteen na siyang nakakapagpalakas ng ating immune system. Sed Panyawan Coffee. Tamang pait, tamang lasa, tamang nakakatulong sa katawan. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao. Roland de la Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho. Kung di ka kainom, mura magluya na ka? Murag luya-luya, lahi ra gyud. Tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Benji Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita. Giandam na karon sa Archdiocese of Cebu ang Pilgrim Passport alang sa mga magtutuo nga maoy ilang gamiton sa ilahaon niya nga pagbisita sa mga Pilgrim Church sa Archdiocese of Cebu. Matod pa ni Father Junel Puentes, ang pangulo sa CADCOM sa Archdiocese of Cebu, nga karong semanahuna mo pagawas unya sila og detalye may kalabutan ni ini nga dalhon sa mga magtutuo sa ilahang pagbisita sa matag parokya nga gideklarar isip Pilgrimage Church subay sa Jubilee Year 2025. Sumala pa ni Puentes nga human unya nila sa pagapod-apod sa mao nga passport pilgrimage, mo pagawas usab unya sila kung asa kini mapalit, tagpila kini ug lakip usab ang mga mechanics ni ini. Sa pagkakaron adunay dili mo minus 30 kapin ka mga parokya sa Archdiocese ang giila isip Pilgrim Church subay sa Jubilee Year karong tuiga. Kadtong balita hatod ka nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liluan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Benji Tanghian, DYHP, Tatak RMN. OMG, Carol! Nang larag imong buhok samtang nagsudlay ka. Mauni akong problema, nang larag akong buhok. Ikaw, baga kaayo imong buhok, kaligon pa, naipay nanubo. Wa kay uban, on sa imong sekreto?
tungod ni sa Bluterna Max Capsule. Bluterna Max Capsule? Gluterna Max Capsule, dato sa bioflavonoids nga nagpasiugda sa pagtubo sa himsog nimong buhok. Nagapakunhod sa pagpakita sa graying hair, mapalit sa mga butika. Ania, ang usa sa mga nakasulay og naayo sa iBerry. Hello! Ako si Lourdes, usa ka fruit vendor. Naadi ay ko katarata. Ingon si Doc, ipa-opera na. 80,000, di ko oy, mahal kaayo. Nagsulay ko aning iBerry. Nawala ang panganod og blurred sa akong pananaw. Murag na ay mantika sa akong mata. Epektibo sa daw ni sa katiguangan. Sa dihang nag-iBerry ko. Wala na katong panganod sa akong mata. Ug wala madayon ang paopera. Salamat sa iBerry. iBerry papalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa mga lawas. Tungod anig pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika. Attention boys, bata ug teenager nga kulang sa height, dili sakto ang height tungod sa edad. Ang Moringa Joy na ay 20.3 mg sa calcium, 27.1 mg nga protein ug taas nga source sa carbohydrates. Ginapaayo niini ang damaged bone sa usa ka tawo, 17 times more nga daghan ang vitamin D kumpara sa formula milk o gina-correct niini ang digestion busa, sigurado nga maabsorb sa lawas ang mga bitamina ug minerales. Ang Moringa Joy Capsule ang mapalit sa tanang nga butika duol sa inyuhang mga lugar, tag 8 pesos lang. Generosity o bukas palad, tatak Pilipino. Sa krisis nagkakaisa, hindi nag-aatubiling tumulong sa kapwa, pagbibigay ng pagkain at pagsasama sa oras ng paghihirap. Magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa nang walang pagkukunwari. Roma 12 Siyam. Generosity o bukas palad. Ikaw ay M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto sa lami. Makaayog yun sa imong katarapa ang iBerry. Ato paminahon sa testimonya sa naayo sa iBerry. Ako si Dorothy, store attendant sa Carmen. Nakasulay na ko aning iBerry mga isa ka buwan. Kay gusto ko mawala ang akong katarata. Puwerte ra ba pamula sa akong mata? Og di gyud ko kaklaro inigbasa. Mahal pud ang pagpa-opera. Pero nagpasalamat gyud ko sa iBerry. Kay nakatabang sa akong mata. Unya permanente ko na ni ginatumar kay may alibyo. Daghan salamat sa iBerry. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Nganong atong pilion ang Vitalangs Capsule, sangkap kini sa mga bitamina ug natural nga sagol, vitamins A, D3, E ug zinc, alang sa likon nga immune system, Korean ginseng ug chlorella aron maka-function ug maayo ang lungs, B vitamins, iron ug folic acid alang sa pag-atiman aron himsog, ug powerful antioxidants para protektahan ang imong lungs o baga. Mag-inom og Vitalangs Capsule. Pagbasa sa ikasampung kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1 hanggang 42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan nyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa, palibas ay hindi siya pastol.
at hindi kanya ang mga ito, kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibasay bayaran lamang, at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.